Heto guys, may pahayag si si Attorney Panero, no? Eto tungkol to kay kay BP Inday at dito kay Senator Amy Marcos. Dito kasi may pahayag siya at dito mapapakinggan natin yung kanyang reaksyon tungkol sa magiging tandem nga ni BP Inday at ni Amy Marcos sa 2028 election. So dito, tahasang sinabi ni Attorney Panero na hindi niya gusto to si Senator Amy Marcos dahil nagbabagat kayo nga daw umano ito. At eto pa, mismong si Attorney Panero na nagsasabi dito na hindi pa ba kayo nadadala o bakit uulitin nyo na naman etong Duterte Marcos. Dahil sumablay na nga yung Duterte Marcos noon, ngayong 2028 ay uulitin na naman natin. Kayo ba ay papanig kayo dito kay Attorney Panero dito sa kanyang sinasabi, no? Na ayaw niya talaga kay Senator Amy. So, tingnan natin dahil ito ay sinungaling daw. Sinungaling daw to si Senator Amy. Sa tingin nyo, ito kayang si Senator Amy ay kapag naupo kaya to na busy ay magiging kagaya din kaya ni PBBM ito? Sa tingin nyo kaya gagayahin kaya ni Senator Amy itong kanyang kapatid na pagtaksilan ang kanyang mga kakampi at mga tumulong sa kanya? Eto, panoodin natin ngayon yung mismong pahayag dito ni Attorney Panero. Kayo na lang magdesisyon guys kung gusto nyo ba tong sinasabi ni Attorney Panero dito. O kung payag ba kayo dito sa kanyang sinasabi na yan si Amy Marcos, ayan nakasugat na napakabagat kayo niyan, sinungaling. Eto, sabay-sabay natin panoodin yung video. Diyos ko namang maawain. Nakita nyo nga Duterte Marcos nagka-leche-leche na nga di ba? Uulitin mo na naman yung Duterte Marcos. Yung Marcos Duterte nagkaloko-loko na nga lalo pa dito sa balat kayong ito. Napakabalat kayo. Sabi niya, forever. Ako'y palagi na lang sumusunod. Sabi pa naman, sumusunod kay Inday Sara. Sunod-sunuran lang ako dyan, forever friend. Pero tinamaan ka ng magaling, Amy. Wala ka nga. Nung ang iyong kaibigang sinasabi mong forever, hindi makapasok sa Villamor Air Base. Hindi ka man lang nagpakita, hindi ka man lang nagpahayag ng suporta. Kasi kung pumunta ka roon dahil kapatid ka ng presidente, matatakot sa'yo. Yung mga nandun, papapasukin si Inday Sara. O yan. Etong sinabi ni Attorney Panero, yung kasagsagan na nandun si Duterte sa Villamor Air Base, no? Nung hinuli siya. Hindi nga pinapasok si BP Inday. 'Di ba? Kung nagkataong nandun nga si Senator Amy Marcos, lumabas siya at nagpakita at pumasok siya dun. Tiyak, etong sinasabi ni Attorney Panero na matatakot nga yung mga yun dun at makakapasok silang dalawa kasama si BP Inday. At baka mapigilan pa nila yung papadala kay Duterte sa ICC. Diba? Alam yan ni Attorney Panero na bakit hindi siya nagpakita doon? Na nahimik nga daw siya. Tapos kung kailan na lang humina ng kanyang survey o ratings ay saka siya lumabas at pumontra na bago na pagkatapos na siya pinadala si Duterte. Saka lang siya lumabas kung saan at kung kailan nandun na si Duterte sa ICC. Diba? Sipin nyo kayo, boboto nyo ba yan si Senator Amy? Well, kung ako, di ko iboboto yan. Ewan ko sa inyo kung iboboto nyo pa din yan. Hindi, nanahimik ka. Hindi lamang isang linggo, maraming linggo. Nagsimula ka lang magsalita nung bagsak ang rating mo sa pagkakandidatura mo sa Senado. At lang nagsipsip ng gusto. Napakabait naman ng Inday Sara, sinuportahan ka. Kaya, nakaligtas ka. Sa Totoo yun. Nakaligtas siya. At nanagaw, no? Maigi na lang. At mabait si BP Inday. Hindi nagtatanim ng sama ng loob. Lalo na't Marcos siya.
at Marcos din yung nagpadakip kaya Duterte papuntang ICC. Ganyan kabait si BP Inday. Kaya tama yung sinasabi dito ni Attorney Panero na isalba ka, 'di ba? Yung iba ayaw na talaga sa Marcos. Kung magtatandem si BP Inday at si Bongo, mas maigi pa. Kung sakaling hindi naman si Bongo, sa tingin nyo, papayag ba kayo sa ugong-ugong na si Baste ang magiging bise? Magkapatid. Mas maganda Duterte na lang talaga mamuno no? Sa ganun makita natin talaga yung talagang totoong pagbabago. Compare sa Marcos na naman, hindi na kayo nadaga, sabi dito ni Attorney Panero. Pagpak na nga yung unang Duterte Marcos tapos eto na naman ngayon. Bingit ng kahihiyan sa bingit ng pagkatalo bilang senador. Kaya nandun ka. Nangunyapit ka dun sa dulo. Eh, itong mga balat kayong ito marami pa ho yan. Maniwala kayo. Magsisimula na yan dahil nagdeklara na siya. Mabibilis. Mabibilis yung mga balat kayo na magsipsipan sa kanya lalo. Oh, ayan na. Yan, madami talaga yan. Madaming kakapit na dyan ngayon kay BP Inday. Yung ibang dating kalaban, baka maging kakampi na ni BP Inday yan. Kasi sip-sip nga bagat kayo nga didikit kay BP Inday kapag nakuha na yung gusto, yun, saka nalalabas na naman ulit yung kanyang plano o tunay na ugali. So, posible yan guys, kasi nag-announce na yan si BP Inday ng pagtakbo. No, sabihin naman nating 2 years pa o matagal pa bago mag-eleksyon, uunti-unti na yan gumapit kay BP Inday at sa mga Duterte. Kasi alam nila na kapag yan si BP Inday ay nanalo, nako, yung lahat ng kalaban talaga ni BP Inday, yung mga nasa posisyon, matatanggal talaga yung masisisante. Papalitan yan sila at kakabahan sila. Dahil hindi naman papayag yan si BP Inday na nandiyan ka pa nakaupo matapos ang ginawa mo sa kanyang ama, matapos ang ginawa mo sa kanya, matapos kang pumirma ng impeachment, matapos mong hamakin ang Duterte. 'Di ba? Hindi na yan magtatagal once na maupo yan si BP Inday. Kasi lilinisin niya ni BP Inday. Sinabi niya nga doon sa isang interview na yung mga nangungurakot, yung mga sa korupsyon, ang gagawin niya ay papatupad niya yung kamay na bakal. Na hindi na niya patatawadin pa kapag nagkamali o may ginawang kalokohan. Yan yung sa interview niya doon sa News Blast. Gagamitan niya ng kamay na bakal. Kayo, ano masasabi niyo dito? No? So comment down below kayo sa video natin. Kung nakaabot kayo, huwag niyo na din kalimutan mag-subscribe nang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video. No? Salamat sa panonood.